Okay. Kung natatandaan po ninyo yung ating preaching last Sunday, the blessing and boundaries to inherit the kingdom of God, part 1. Now po, meron tayong part 2. The blessing of boundaries to find your way. Amen. Sino po dito yung nakakita na dun sa mga ginagawa sa daan ngayon? Dito po. Imposible naman niya yoyikit din. Alin po? Di po ba? Una po yung ginawa nila dyan, yung barangay San Nicolas. Tama po ba? Tama po ba? At ngayon, alin po yung daan na ginagawa? Mula doon sa may Iglesia ni Cristo, alam ko hanggang sa tulay na ata to. No? Hindi ko po alam, basta ginagawa po yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about the boundaries. Amen. We can look the two ways of boundaries. They are designed to limit our freedom or to keep us safe. Sabi dito, what if yung mga ginagawang kalsada, ayan, o yung mga sirang mga kalsada, no, na makikita natin dyan kapag ginagawa or kaya may sira, di po ba merong mga signs na inilalagay? Amen po ba? Anong reason bakit naglalagay sila ng signs? To remind us o i-remind ang mga tawag dito, ang mga ano yon? Yung mga nasa ano ko na. Basta yun na. Yung mga lahat ng mga may sasakyan, di ba? Nini-remind na may mga signs at yung mga signs na yan ipinapaalam sa atin na ito ang daan na to ay ginagawa. Or kaya, sometimes, may mga lugar din naman na, for example, prone sa accident. Di ba? May mga sign doon na sinasabi, prone in accident. Bakit po ba na itong mga reminder na to o mga signs na to ay inilalagay? No? At ito ay mga boundaries na hangganan. No? Ano yung reason bakit merong mga ganong mga signs? No? Ang sabi dito, isa sa mga nakikita ko, para malaman no, ng bawat mga nagmamaneho o whatever na we need to take care. No? Mag-ingat sa kanilang pagmamaneho. Mag-ingat dahil itong lugar na to ay prone sa accident. Para safetyness ng bawat isa. Amen. Kung, sabi dito, what if we had no road signs and just a roads? Ano po yung magiging resulta na to? For example, ginagawa yung kalsada na yan. Walang sign, walang tao na, ini namang way na ini, ito namang way na to, ang dadaan. After that, meron na namang tao dito, sasabihin na naman, it's your turn. What if walang tao doon at walang tao dito at walang nagsasabi na ginagawa itong daan na to? Anong mangyayari sa bawat isa? Magkakaroon siguro ng chaos. Amen? Magkakaroon ng hindi magandang kapupuntahan. No? Lahat ng mga dumadaan doon. Kung walang reminder, no? Itong sign na to na ginagawa. Amen. At ano yung magiging resulta nito? No, sa ikapapahamak, no, ng mga dumadaan or even yung mga driver kung walang mga reminder na to. Ibig sabihin, napakahalaga ng mga boundaries, ng mga hangganan, no, even in reality ng buhay natin. Maybe if ever no signs in every roads na mga ginagawa nila, we will encounter or we will have a chaos. Accidents, traffic jams, and road rage like we never seen before. So ibig sabihin, kapag wala yung mga signs na to, ito yung mga possible na talagang mangyayari. Amen po ba? In Genesis chapter 2, 15 to 17, amen. So Tagalog po yung aking babasahin.
aklat ng Genesis chapter 2, verse 5 to 17. Kung natatandaan po ninyo, nung last Sunday, the book of Genesis din po, yung aking naituro. Amen po ba? Naalala niyo po ba yon? Amen. Okay. In Genesis chapter 2, 15 to 17, ang sabi po dito, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang yon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. So dito po sa account na to, makikita natin no yung pamamaraan ng Diyos. Amen. Na alam naman natin no, before pa paulit-ulit na naririnig niyo to no sa mga pastor or even sa mga napapanood natin, na makikita natin diyan no before pa ginawa o nilikha ng Diyos ang tao, makikita po natin diyon no na talagang lahat ng pangangailangan ng tao ay pinrovide ng Diyos. Amen. At dito po sa account na to, makikita natin although no sinabi ni Lord na ipoprovide ang lahat ng pangangailangan niya, but meron po siyang sinabi dito na hangganan o boundaries. Amen. Na kung saan na hindi nila dapat gawin. Amen po ba? At ang sabi dito sa last verse, kapag sabi dito nag-disobey ka, dito sa reminder ko, sabi ni Yahweh, ay ikaw ay mamamatay. Ibig sabihin po, ikakapahamak ng bawat isa. Amen po ba? The Genesis story of the garden help us to understand the importance of boundaries. Amen. Sa Garden of Eden, ang sabi dito, yung istorya po in the book of Genesis, ito pong binasa na to, ang sabi dito ay tinutulungan tayo upang maunawaan natin yung kahalagahan ng boundaries, yung hangganan na kung saan sinabi ni Yahweh doon sa Garden of Eden. At makikita natin po dyan na ni-remind ng Diyos. Kaya nga ang sabi doon sa last topic natin, they have 2 trees na ibinigay ang Diyos sa tao to enjoy. Tama po ba? Ano yung 2 trees na yan? Ang sabi doon sa unang trees, they have different trees. Ang sabi ni Lord, may iba't ibang bungang kahoy o puno na nandiyan na pwede nating kainin. And then yung pangalawang trees, ang sabi doon, yung pagre-remind ng Diyos, subalit sabi niya, huwag din yung kakainin. Ang sabi doon, yung bungang kahoy, ang sabi doon na naglalaman sa kaalaman ng masama at mabuti. Amen. Ibig sabihin po, merong mga boundaries na inilalagay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Not only in the Garden of Eden, even today. Amen. Even in our present days ng mga buhay natin. At napakahalaga po, no, ng pagre-remind ng Diyos sa bawat isa sa atin. The story teaches that if God had not established the boundaries, there would be a chaos. Amen. Ang sabi dito, kung hindi daw po no, sinabi o nilikha din ng Diyos, it's not about the blessing, but still the boundaries, no? Na pinire-remind ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi dito, no, magkakaroon ng chaos. Ibig sabihin ng chaos is kaguluhan. Nandyan po ba kayo? If itong mga daan na ginagawa na to, if walang tao doon, walang tao dito, at walang mga sign na ito ay ginagawa, ano po yung mangyayari? Hindi lang po yung disgrasya physically. Amen? Siguro, andyan na yung initan ng ulo. Amen? Kasi, alob da na muna. Nakukuha po ba? Nakukuha po ba natin? At napakahalaga po, no, na tayo ay sumunod. No? Sa pamantayan ng gobyerno, kung ano yung inuutos, ay yun po yung dapat nating gawin. Naalala ko po, habang ginagawa ko to, naalala nyo po ba nung pandemic? Meron po akong ikukwento. No, kasi po, pinag-uusapan yung pagsunod di ba?
Noong pong kasalukuyan po yung pandemic. And meron na pong ipinakilala sa amin si Bishop na gamot. Yun po yung ivermectin. At yung ivermectin na po yun ay hindi po gamot sa tao. Yun po ay gamot sa... Now po, dahil nga po na-try namin yun lang po yung iniinom namin. Ngayon po, yung pong mga kapatid ko sa Bulacan, hindi po sila naniniwala sa COVID. No po, hindi po sila naniniwala sa pandemic na yan. Now, ang nangyari po sa kanila, dahil hindi sila naniniwala, alam nyo naman po ang tao, to see is to believe. Hanggat hindi mo na-experience, no, o nakikita, hindi ka maniniwala. Dumating po, tatlo po yung kapatid ko nandun, dahil nagtatrabaho sila doon sa kapatid ko. Dumating po yung meron pong pumunta doon na reseller ng kapatid ko na hindi nila alam na positive ya pala. Now po, mabilis lang po yun. Siguro nag-spend lang time yung reseller na yon, mga 15 minutes lang, 15 to 20 minutes. After that po, mabilis lang po yun. And then tumawag na po sila sa kapatid ko na ang sabi, nasa ospital na yung reseller na yun. No? Now po, ang nangyari, una pong dumating yung kapatid kong tatlo po yun eh. Hindi naman totoo yan. Ano tawag daw? COVID na yan. Kasi po, hindi totoo yan. Ngayon po, nung po kasi dumating yung result, nandun po yung mga kapatid ko. Eto na ang nangyari. Hindi sila nagmas. Hindi daw sila naniniwala na ganito, ganyan. After an hour, yung pong isa kong kapatid, nakita nila, nakasambra na. Nilalamig na. And tinanong siya nung kapatid ko, manano ka? Sabi naman, bala, mangarimlak. The second naman, siguro after hour lang po yan, dumating yung kapatid kong lalaki, sabi niya sa akin, sabi nila doon, kasambra mo, marimla ko. And then sabi nung kapatid kong lalaki, bala mo ana, manggatal kuwak mulan. Naru, hallelujah. Hanggang yung pinakalas ko po ng kapatid. Yung pinakalas ko po ng kapatid, ang nangyari sa kanya, atine pong sinat. Alila po maniwala. Alam naman natin kung ano yung sinasabi before ng government. Kapag gano'n na yung nararamdaman mo, ano yung sabi? Kailangan mag-stay ka sa bahay or mag-mask ka or mag-first aid ka doon sa itinuro ng gobyerno. Tama po ba? Eto na po. First day pa lang yan. Nung gabi na yon, hanggang kinabukasan, lahat po sila tinamaan. Minausla po ka na ako. Uling sasabihin kay ivermectin. Minausla po ka na ako. Ingitsura da, pareho lo. Niya po. Kasi sinabi ko karela, mag-ingat la, lalulwal, po, magmas. Niya po. And to make the story short po, ibig sabihin po, maniwala, bisang sunod, nung nano po yung sasabihan daning batas. Niya po. Minsan po sa atin, no, like po niyan, no, merong mga protocols, merong mga batas na kailangan sundin po dito sa ating bansa. No? At kung minsan, ang sabi dito, naakala natin kapag merong inilabas na ganitong mga law, no, kung minsan, merong sa ikabubuti natin, di ba? At madalas, ang naiisip natin, ano na naman yung ilalabas na yan? For our own good ba yan? O para sa pakinabang para sa kanila? And sometimes, ito po yung mga nilalaman ng mga isipan natin. Tama po ba? At kapag narinig natin the word boundaries, minsan, yung tumatakbo sa isip natin, yung mga negative thoughts. Amen po ba? At katulad no, ni Adan at Eva, may mga reminder na doon ang Diyos sa kanila. But still, no, yung pa rin talagang pang-uunawa nila o yung talagang gusto pa rin nila ang kanilang pinairal. Tama po ba? Kaya nga po makikita natin doon, no, nung sila ay nagkasala na, they fall in the Garden of Eden because of disobedience, doon na po na-encounter ng tao, yung sinasabi ni Lord, kapag kinain mo yan, ang sabi doon, ikaw ay mamamatay.
And after that po, nung sila ay nagkaroon na sila ng malisya about doon sa kasalanan, ang sabi ng Bible, sila po ay pinalayas temporarily doon sa Garden of Eden because doon po sa pag-disobey nila. Nandyan po ba kayo? Amen. Ang sabi po dito, no, out of chaos, God brought order as He created the earth. Through the created order, boundaries were established. Makikita po natin dyan, nung ang ating Panginoon nilikha ang lahat ng bagay, from living things, from non-living things, makikita po natin dyan na ito ay in-establish din yung bawat boundaries. Kaya nga from the account of Genesis chapter 1, sa creation, merong sinasabing sa isang araw, pangalawang araw, o ilan doon sa creation na sinasabi ni Lord ay doon na siya nagbigkas. Amen po ba? Kung papaano niya ginawa itong sanlibutan. Amen po ba? Now, ang sabi dito, God separate. Laban nyo naman po katalino ni Lord. Sabi ko kanina, may mga boundaries at merong mga araw kung saan pinrepared ng Lord yung kanyang creation. Yung kanyang kinreate. Tama po ba? Kaya nga ang sabi ng Bible, from first day to 6 days, siya po ay nag-create. Siya po ay nag-work doon. And then the seventh day, ano pong sabi ng Bible? Siya ay nagpahinga. Now, ang sabi po dito, God separated water from water. Genesis chapter 1:7, and called the dry ground land. Ang sabi dito, and gather water he called seas. Genesis chapter 1:10. Now, ang sabi dito, God placed living creatures on the land according to their kinds. Nakita niyo po yung mga boundaries? Every creatures, ibig sabihin, lahat ng mga hayop na identify doon kung inilagay sila ni Lord kung saan sila mabubuhay. Nandyan po ba kayo? Ang sabi dito, makikita natin doon yung hangganan, yung mga boundaries doon sa kanyang kinreate. Na kung saan, no, itong mga creatures na kanyang kinreate, no, ay talagang nagkaroon ng boundaries kung saan sila dapat na mabubuhay. Nandyan po ba kayo? Sabi dito, separated water from water. Amen. And called the dry ground, ito ay tinawag niyang land. Ano ibig sabihin ng land? Lupa. Ngayon ang tanong, ano yung mga living things o creatures na nabubuhay sa lupa? May nakisipan niya, nung ing damulag, mabibiyayaking air. Awaya po. May naopong damulag. O may naokong elepante. Isipan niya, nung may nga bit boundary si Lord. Isipan niya yung elepante at yung air. May bagsakan ng akin. Hallelujah. Tabano muna nung naning nanin bawat metong kaya katamo. Nakukuha po ba natin? Sineparate ng Panginoon, no, yung lahat ng mga nilikha niya. Yung mga nabubuhay sa lupa, yung mga nabubuhay sa air, yung nabubuhay sa tubig. Ngayon ang tanong, yung pong mga boundaries na kung saan lahat ng mga nilikha ng Diyos, na-enjoy po ba yung buhay na meron sila? Na-enjoy po ba nila? Amen. Yung mga nabubuhay sa tubig, may mga paa po ba yon? Merong mga paa, siguro yung hipon, nepo. Imbangus. Imagine na niyo yung bangus, kabiyeking gabon. Nakikita niyo po ba nakikita niyo po ba? Lahan nyo na po katalino ni Lord. Lahat ng mga creatures na nilikha niya, merong mga kani-kaniyang mga design kung saan sila pwedeng mabuhay. Amen po? Pota po, tauli kayo. Sinasabi ko lang po sa inyo kung papaano katalino ang Panginoon nung kinreate niya ang sangkatauhan. Amen po ba? Now, ang sabi dito, God placed living creatures on the land according to their kinds. Amen. Yun yung sinasabi ko kanina. He placed livestock and wild animals according to their kind. Amen.
Sabi dito, yung mga animals na mga wild, at sula po ba kayong bakuran nyo rin? Like in tigre. Ano pa? In lion. Nino po yung ating, sige, di nang kengli mandalas. Nino po yung ating alagang lion keng bakuran do. Di ba? So even the wild animals, sineperate din sila ng Panginoon. Even though that they have, sila po ay mga hayop, pero makikita pa rin po natin dyan na sila ay inilagay po ng Lord doon sa dinisenyong ibinigay para sa kanila. Lawan niya po, kung yung mga wild animals, no, kasama natin sa ating mga tahanan, palagay niyo po, ano yung mangyayari sa atin? Amen? Diba, alam niyo po, sige po, mag-imagine ko ang ngayon. Nakikita niyo po ba, bagamat pare-pareho mga animals yan, pero makikita natin dyan na yung talagang dinisign ni Lord sa kanila, yun ang ibinigay ni Lord para sa kanila. Amen po? Sino yung makikita natin ngayon, yung nasa bakuran natin? Oh, sige po, magbigkas na po kayo. Si Lucy, si Nori. Amen? Bagamat pare-pareho po silang mga animals, pero makikita natin dyan, no, may nilagyan pa rin ng boundaries ng Lord. Etong maganda. Hayop lang po yan. Amen? Awaya po. Makanya niya po kaya pi Lord. Amen? Kaya nga makikita natin dito sa creation, no, habang ginagawa ni Lord. Kasi sabi ng Bible, every day may ginagawa, nagwo-work si Lord. At nung nakita ni Lord na lahat ay preparado na, lahat meron na mga boundaries, tsaka ka lang nila inilagay ni Lord. Akawaya po. Kaya sabi na ning Bible, itang sasabyan tamo na, bayo niya pakibit Lord, King Garden of Eden, i-adan ang po'y Eva, establish na nga ning gana-gana. Amen po. Bago pa inilagay ni Lord ang tao doon sa Garden of Eden, lahat ng pangangailangan, lahat ng mga animals na pwedeng saktan sila, sineperate pa rin nila ni Lord. Amen. Iya po yan. Why sabi ng Bible, ang tao po ang pinakahuli nung siya ay nilikha. Amen. Now, ipastora lagi nang sasabihan, special ko. Kawari special. Special ka. Sabi na ning Bible, tauli na kang kinreate. Imburi nang sabihan, pinrepared na pa ang Lord, in-establish ng Lord, inganagan ng pamangailangan mo, bayo nakapakibit ka rin. Amen po ba? Amen po. Now, ang sabi dito, the Lord and the Lord God commanded the man. Ano yung kinomand ng Lord sa tao? You are free to eat from any tree in the garden. Sabi ni Yahweh sa kanyang nilikha, sa tao, i-enjoy mo na, ayan na. Ibinigay ko na lahat, ang lahat ng pangangailangan mo. Ang sabi dito, pero meron siyang remind dito. Ang sabi dito, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. Sabi dito, for when you eat all, sabi dito, you will surely die. Genesis chapter 2, 16 to 17. God put man in the garden with boundaries. Yan po yung katotohanan. Amen po ba? But God also placed him there with information about what would happen if he went outside those boundaries. Amen po ba? Ang sabi doon, naglagay si Yahweh sa Garden of Eden ng boundaries. But God also placed an information. In-inform niya ba ang tao? Ang sabi ni Yahweh sa tao, okay, you will enjoy. Mag-enjoy ka kumain ng kaldereta. Kasi sabi ng Lord, kumpleto, livestock. Amen? Pwede kang kumain ng kaldereta, pwede kang kumain papaitan, pwede kang kumain ng chicken joy.
Amen? Kasi sabi dito, all creature, sabi ni Lord. Amen po ba? Andyan po ba kayo? Kumuha tayong manikwaking mensahe na. Now, ang sabi dito, you will enjoy. Amen? Mag-enjoy ka. All different kinds of foods na pinihanda ko para sa iyo. But, ang sabi ni Lord, huwag din natin kakalimutan the information na ibinigay ni Lord sa bawat isa sa atin about the knowledge about the good and evil. At sinabi ni Lord, patsepengan mo yung bawal. Amen. Sa reality, nung ating kang diabetes, nano ya po yung pinakabawal king ating diabetes? Amen. Tapos, bawal pala kaya kayong mayong sinali ka, inuya. Ampong panotso. Amen. Nanay reason bakit may pa-check ka kami takin doktor, yung mga doktor po ginagamit ni Lord yan. Amen po ba? Kinreate ng Lord yan para po, di ba, na magamit po sa mga tao, lalo na po sa panahon natin na to. Amen? At kapag ikaw, nanong reason, ba't magpa-check up ka? Sige, pusago kayo. Nano yung problema? Pag pumunta po kayo sa doktor, magpa-check up kayo, nano po yung buri yung sabi, nating kang masakit. At kaya kami taking doktor para po i-inform mo yung doktor nung naing panamdaman mo. Kuha. At resitahan na kanin doktor according po kitang panamdaman mo. At suko po ba, Kem? Sample ya mo po, in reality ya po yung pisasabihan tangay ni po. Sabihan na kaya ka, ito yung mga gamot na kailangan mong inumin. Amen? O ganito, ganyan. And after that, lahat na pwede mong itanong sa doktor, itatanong mo, Dok, na ano po yung bawal pamangan? Di ba? Meron ganun, di ba, tita? Oh, for example, mita siya yung BP mo. Dok, na ano po yung masanting panulo? Na ano po yung bawal? Di ba ba? Mahilig kayo kasi, di ba? Reality po. Di ba? Kasi po yung sabi po dito, iniligay ang tao doon sa Garden of Eden. Sabi ni Lord, naglagay siya ng boundaries. Pero wag din po natin kakalimutan. Naglagay din siya ng information doon. Amen. So, nilalagay ko lang po in reality para maintindahan natin yung mensahe. Amen po ba? Now, pag sinabi ng doktor, ito yung iinumin mong panulo. Ito yung iinumin mong gamot. Kailangan 7 days. Kumpletuhin mo yan. At after ng 7 days, and then follow up. Sabi niya, follow up, check up. Why? Para nga makita niya kung yung mga gamot na ininom mo ay naka-fitted sa nararamdaman mo. Nakukuha po ba na? Meron po bang information doon? Amen. Same with the Lord. Dito po sa ating pinag-aaralan. Ibinigay ni Lord the blessing, pero wag din nating kakalimutan na meron ding inilagay si Lord na boundaries at reminder to us paano may enjoy ang pagpapala at paano din natin kailangan lagyan ng hangganan. Amen, yung mga dapat at hindi po nating dapat gawin. Akwaya po. Pwede na ako magpatuloy. Basta pong akwaya po yun yung tuturo ko. Amen? Now, ang sabi dito, God put man in the garden with boundaries. But God also placed him there with information about what would happen. Inilagay niya, pag kinain nyo yan, specific yan po yung sinabi ng Lord. Patsepengan niya yan, abaluye, ingmayap ang pong marok, kay ba nanita the consequences, you will die. Sinabi na ning doktor, ating kang ingkaya kang, ang tawag doon, ingkaya kang BP, matas siya, so kailangan inginuman mong panulo, i-maintain me in para high blood,
At are ni Rengdap, mo dapat kanan. Awaya po. Makanya mo rin po yung sasabihan ng Lord before in the Garden of Eden. Amen. Now, ang sabi dito, if he went outside those boundaries, may information, may boundaries. Anong ginawa ng tao? Sumuway. Lumabas sila doon sa boundaries na sinabi ni Lord sa kanila. At yung information na ibinigay ng Diyos sa kanila, nothing. Hindi nila sinunod. Patsepo din inanak ang panulo ng doktor at emo inom. O mahilig, kailangan ko pa sasabihan eh. Akakwaya po. Nino pong mag-suffer? Patsepo itang, ang tawag doon, binyena ng doktor kaya ka at emo gewa. Nino po yung mag-suffer? Nino yung tumanggap kitang consequences? In doktor po ba? In doktor po ba? Haliwa, nino po, itang dinina ng panulo. Akakwaya po. Tuloy kaya po, ne po. Ang sabi po dito, masanting niya po yung tuturo ko, ako po yun po nakarakalabalo eh, di ba? Sabi po dito, this is the Bible way of saying that the animals had boundaries. It's used similar language about plants. Sinabi ko na po kanina yan. Everywhere we look in creation. Tingnan niyo po yung sa paligid ninyo. There is an order. There are boundaries. Patseminta ka kin doktor at may pa-check up ko. At sinabi na ni doktor kaya ka, mata siya yung albumin mo. Sabihan mo ba kin doktor? O balo mo dok? Kaya po. Kapag pumunta ka sa doktor, kung ano yung sinabi ng doktor, kailangan mong gawin. Why? Because yun yung order niya at kailangan mong sundin. Minta ka pa, doktor, nung itamurin, buri mo yung masunod. Nakukuha po ba ninyo? Nakukuha ba natin? Sabi dito, nung kinreate ng Lord ang sangkatauhan, naglagay siya ng order. At yung order na yon, sabi dito, merong mga hangganan o mga boundaries na sinasabi ang Biblia. These boundaries are part of God's design. Amen po ba? Itong mga hangganan na to, itong mga boundaries na to, ay parte po sa dinisign ng Diyos. Nung kinilikha niya ang sangkatauhan. Amen? They are part of God's fingerprints. And their design of to limit chaos. Inilagay po niya ito para daw po malimitahan yung mga chaos o yung mga kahirapan na dadanasin ng tao. Amen po ba? Amen po ba? Now, ang sabi dito, meron po akong 4 na puntos na pag-uusapan ngayon. Amen po? Number 1, hindi ko po nasabi kanina to. Una, boundaries were designed to keep us safe, not limit our freedoms. Amen po ba? Ang sabi dito, ang mga hangganan o mga boundaries, ito daw po ay dinisign ng Diyos para daw po tayo, i-keep tayo ng safe, ligtas. No, hindi para limitahan ang sabi dito, yung ating kalayaan. Yung doktor ay niya, karakalabawan. Diba? Di ba, kapag, kaya nga po yung iba, ayaw pumupunta sa doktor. Kasi pag pumunta sa doktor, sigurado, marami yung bawal. Amen? Nakukuha mo ba? Magkakaroon ng limitation. Kung dati yung kinakain mo, isang kalderong kanin. Amen?
Pag pumunta ka sa doktor at iba yun, babawasan yun. Amen? Away po. Hallelujah. Balang niya ako may manikwa. Nakukuha po ba natin? Nag-set po ang Diyos ng boundaries, hindi para limitahan po yung buhay natin. Amen? Hindi naglagay si Lord ng mga reminder para sa atin, para hindi i-enjoy yung buhay na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Amen? And sabi dito, no? God put in the garden with boundaries, but God also placed him there with information. Huwag po natin kakalimutan yan. Ano po yan? Ano po yung information na yon na sinasabi dito about what would happen? Amen. Ang sabi dito, if tayo daw po ay nag-disobey or hindi natin parang yung hangganan na alam mo na pala na ito ay hindi ka pwedeng pumunta doon dahil may hukay, sinigi ka pa rin. Sa yung mga ginagawang daanan. Amen? Mapapahamak at mapapahamak po tayo. Amen po ba? Kanina, boundaries were designed to keep us safe, not limit our freedoms. Number 2, boundaries were designed to keep us safe, not limit our boundaries. Ayan na po pala yung sinasabi ko kanina. Amen? Yung una, boundaries were designed to keep us safe, not limit our freedom. Amen po ba? Now, ang sabi dito, when we are growing up, most of us look at boundaries as negative thing. Pag tayo po, no, ang sabi dito ay tumatanda, amen, lumalago, lalo na po, di ba? Kapag tayo po ay tawag doon, sino po dito yung mga nasa 50 na? Pag po kasi nasa 50 na, papunta ka na dun sa ano yan, nagsisimula ka ng, ikaw na mismo kahit hindi ka pumunta sa doktor, ikaw na mismo ang magsasabi sa sarili mo, bawasan mo na yung nasi. Ikaw na mismo ang magsasabi sa sarili mo dahil alam mo na. Amen? Nakukuha po ba natin? At ang sabi dito, most of the time, ang sabi dito, in every boundaries, wag po nating hayaan na kapag merong usapan na hangganan, wag nating isipin na yung mga negative. Amen? Kung merong mga ipinagbabawal sa atin, kung gusto mong, although we declare, Pastora, di ba, Lord, magpagaling? Opo, magpagaling niya. Pero sabi ng Lord, ingatan mo yung sarili mo at ingatan ako. Amen po ba? Kasi Pastora, sabi mo, I am healed. Opo, totoo ito. Dideklarahan mo. Pero, yung katawan na yan, dapat may pag-ingatan. Amen po. Amen po. Kailangan malino ito. Ingatan na kang Lord, pero pag-ingatan mo yung sarili mo. Amen po. Yung mga bagay-bagay na hindi dapat o angkop sa mga buhay natin, kailangan umpisan tanong tanggal-tanggalan. Amen po. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Kaya nga ang sabi dito, no? Most of look at boundaries are negative thing. Ano yon? Yung mga anak natin, si Gia, pag bata yan, okay lang yan. Sige, unlimited pa yan. Kasi, pag sinabi niya, ma, munta ako kita, pupunta ako dun sa kapitbahay natin. Ano sasabihin nung nanay? Sige lang. Pero, si Madam Josa, every now and then, tinitingnan niya pa rin yun. Pero most of the time, pag yung bata, lumaki na yan, ayaw na yung curfew. Amen? Ating kayang man. Di ba? Sa mga anak natin, nung bata sila, di natin alam, patsemam yalong lamo, kasi po ng anak ko, mga latila, hanggang yan, mga latila pa naman, na, patse po luluwal na rin, balo da, nahaning orasin pa magluwal da. Kasi po yung tatay niya,
talagang kung hindi nagpastor yon, kung may pagpalaya pong height, palagi ako sundalo siya itatangda. Opo, ma'am. Kaya yung pagdidisiplina niya sa mga anak ko talaga, parang general na pagdidisiplina talaga. Alam namin kung kailan maglalaro, may oras. At pag pumunta doon sa kapitbahay, alam namin na nandun sila. Kasi before sila aalis ng bahay, nagpapaalam sila. At kapag sinabi ng papa, ng tatay, nung mga bata-bata sila, kasi sinusundo ng tatay di ba? No choice. Kailangan silang sumunod. Pero nung nag-high school sila, sinusundo pa rin sila. Pero may instant na pag sinabi sabi ni Pastor Jing, o ni Sam, pa, meron kaming peta. Ayan. Pa, meron kaming ganito. Pa, meron kaming ganyan. Pa, pupunta kami doon sa kaibigan ko, doon kami matutulog. O, anong oras ka uuwi? Anong oras kita susunduin? Alam niyo po ba yon? Yun po ay curfew. Para alam ng magulang kung saan pupunta yung anak, sino yung mga kasama, at yun po, masama po ba yon? Masama po ba yan? Hindi, yun po yung sinasabi dito. Kapag ang bawat isa sa atin, o yung mga anak natin ay lumalaki na, ayaw na itong mga curfew na to. Ayaw na itong mga boundaries na to. Pero, ginagawa natin to for safe for them. Nakukuha po ba natin? Nandyan po ba kayo? And sabi dito, merong mga curfews, speed limits, ano pa? Dating rules. 'Di ba? Yung mga tatay. 'Di ba? Buriko, makipag-boyfriend ka, putang kaiba mo may garol. Naalala ko noon sina Pastor Jing tsaka si Ma'am Jera. Nung nililigawan ni Pastor Jing si Ma'am Jera, college. Dinlister si Ma'am Jera sa Assumption. Hindi siya nagbabayad ng tuition. Meron pong rules si Pastora Julie. Hindi pwedeng mag-on sila hanggat hindi natatapos si Ma'am Jera. Tapos po, may instance, hindi pa po sila noon. Kumbaga, nagliligawan pa lang, hindi pwedeng sagutin hanggat hindi matatapos si Ma'am Jera. Siyempre po, di ba, makatipid kang tuition. Dinlister, buri na po sabihin, imbabayaran ng Ma'am Jera kanito. Ang tawag doon, miscellaneous yan mo, imbabayaran na. Yung tuition fee na, pabanwa, karagol. Akawaye po, now po, may instant doon, for example, linga na ako, syempre, Bisayang, buri na yung ati na nanita, kuswelo yung pagluluan. Sabihan na, mahana malbeta mo sine yan. Aro, haleluya. Malbe kaming sine, tukida ako. Kasi po bawal. Bawal yung manalbeng sine na ilang adwa. Puta po nga kami king sine. Mag-text si Pastora Julie kang Jera. Jera, picture. Picture. Ako po ay tinjero, kadalom do po kung nanda akong picture. Siyempre, ay lina ako ngay lima. Picture tamo ng Ma'am Jera. Ay, mag-picture tamo, madalom do ako. Manya jay mama ko, Uya ako naman mo, baka kanyang ko. Totoo po yan, kahit tanongin nyo sila. Pumupunta sa sine, may picture boy. Merong mga limits. Merong mga tawag doon na sinabi si Pastora Julie kay Jera na kailangan matapos muna ng pag-aaral. Hindi na naman. Pila niya rogumban yung anak ko. Burida naman ng bawat metong, pero pa pwedeng ilo. Nina, anyang meging ilo, at suko Japan. Aruno, hallelujah, may graduate Nigeria, at inyang makasulat, official. Official ilano. Naisip ko po, ngayon nila pa, girlfriend and boyfriend din Adwa na po atang banmoy milabas, 3 banmo. Ngayon nila pa maging official. Naalala ko, iyon po pala yung sinabi ni Pastora Julie kay Pastor Jing. Hindi naman nga na ako, dahil buring-burin sinunod siya. Kaya po. Mayari Ma'am Jero, may maya tuition, balo ko cum laude pa. Kaya for
benefits po. Kanino po? Nino po yung migtagumpay ka rin? Ito pong mismong sinunod. Mahalaga po kasing susunod. Sige po, lawan ming siping mahalaga yung susunod. Amen po. Ako, tama po. Nakukuha po ba natin? Now, ang sabi dito, pag meron ng mga negative, marami pong kwento dyan. Kahit si Papsi at si Mamsi, may mga kwento yan sa mga anak nila. Natatawa ako pag kinukwento nila yan. No? May mga curfews, limits, dating rules. Eto pa, drinking ages. Mahalaga po to. Ngayon po kasi, sa panahon natin ngayon, ito po yung nakakalungkot. Nababalitaan ko, sabi ngayon ng mundo, kapag alikan minom, yakatotoma, yakasosyal. Pache, eka. Totoo yan. Ekain. Yan na po yung mundong ginagalawan natin. Kaya napakahalaga sa atin na bantayan natin yung mga anak natin. At ngayon, talagang naidadala na po natin sila sa church. Kasi ang sabi dito, kapag yung mga anak natin, kung saan mo sila inilalagay doon sa boundaries nila, mapapabuti yung mga lalo na doon sa covering sa Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? And sabi po dito, drinking ages, and sabi dito, even sa mga panunood ng mga anak natin, merong mga ratings, movie ratings. Kaya nga ako, glory to God, yung si Levi, ilang taon na po si Levi? 2 taon. May po yan, meron siyang edad kung kailan siya manonood ng TV, meron siya, TV, yung pwede siyang manood, pero hindi limit. Nakalimit po yung panonood niya. Tapos, hindi rin po siya masyadong pinapakain ng mga sweet na food. Dahil nga po, pag sabi ng pedya, kapag nag-start na pong kumain ng mga sweet na food yung mga bata, doon na po nagsisimula kung minsan pag pinapakain mo, ayaw na. Kaya ilibay mi hanggang apalyaya ka kanani. No? At dahil nga, siyempre, anak dito, lola ko mo, kasi gusto ko na yung ma-experience yung take-take kay nga po ko, dalaki kita, dalaki ka rin, o ngini, pwede, bawal ya pa rin keng chicken na masyado, so, bawal pa rin po. I enjoy kaya po ilibay ko siguro po ang pong 4 niyang banwa, adwa pang banwa, para po atuki ko niya, dalaki kitang pamanga na burina, pero ngini, alipa po. Isa puro gusali ko, jara, burina bay niya. Sabi, aliya, masyado yan. Nakukuha po ba natin? At napakahalaga po niyan. Amen po ba? Now, sabi dito, out of all gardens, sabi na, there was only 3 that Adam was not to eat from. Only one. Sabi dito, sabi ni Lord, different kinds of trees, kaya nilang kainin. Pwede nilang kainin yung mga bungang kahoy na nandoon na meron sila. Ano sinabi ni Yahweh? 1 tree lang. Ako metong niya mo pong puno, metong niyang tree, sinabi ng Lord na gagalawan. Amen po. Ako tayo po. And sabi dito, all the rest of the garden was, sabi dito, buri ng Lord, mag-explore la. I-enjoy, pag sinabi i-explore, i-enjoy itang bagay na sinabi ng Yahweh kitang Garden of Eden. Detang different kinds of trees. Para nga makapag-explore lang, ma-enjoy nila kung ano yung meron doon sa Garden of Eden na ibinigay ng Diyos para sa kanila. But, yung 1 tree, gusto nila, gelawan po. Amen po. Now, ang sabi dito, all the rest of the garden was, gusto nilang i-explore ni Yahweh ang lahat ng meron at gamitin. Sabi doon, so freedom was immense. Ibig sabihin po, hindi nilimitahan ng Diyos si Adam doon sa Garden of Eden. Bagamat may mga boundaries. Gusto pa rin ng Diyos, na ang tao na nilikha niya, sabi doon, ay piliin niya. Binigyan niya ng freedom, ng kalayaan. Even us.
sa panahon natin ngayon. Nandyan yung salita ng Diyos, nandyan yung Biblia, andyan yung pagtuturo, merong mga Bible study, meron tayong mga gawain na kung saan na yun yung pamamaraan ng Panginoon para ma-develop. No? Ma-develop tayo at makilala natin siya doon sa mas malalim pa ng kaparaanan. Kaya merong mga paalala na inilalagay ang Lord sa bawat isa sa atin. But sometimes, alam na natin ang salita ng Panginoon, but still, amen, dumidepende pa rin tayo doon sa mga bagay-bagay na ating namulatan. Amen po ba? Akakwaya po. At napakahirap gawin kung ano yung buhay na gustong gawin ng Panginoon ngayon kasi nagdadive ka pa rin doon sa nakasanayan ng buhay natin. Amen po ba? At naniniwala po ako, bawat isa sa atin na nandito ngayon, meron tayong encounter sa Panginoon. Meron tayong naranasan natin si Lord, kaya tayo nandito ngayon. Hindi usapan dito kung anong relihiyon na meron ka. Amen? Kasi kung relihiyon ang pag-uusapan natin dito, ay sigurado, baka tinik daw no reta nga duakin eh. Pero sabihin natin, hindi ngayon. No? Ang pinag-uusapan natin ngayon ay relasyon sa Panginoon. Adam and Eve, they have relationship with the Lord. Pero dumating pa rin yung pagkakataon, nag-disobey pa rin sila. Amen po ba? Nag-disobey pa rin sila. Kaya anong nangyari? Sabi ng Bible, sila ay napahiwalay temporarily. Doon sa covering ng Panginoon. Kaya after the Genesis chapter 2, nung sila ay magkasala, simula nung sila ay lumabas doon sa covering, nagkaanak sila, nabuntis si Eve, makikita doon sinabi ni Lord, kapag ikaw na babae ay nagdalang tao, sabi ng Bible, after that, makaka-encounter ka ng hirap. Pagdadalang tao, actually, alimang pagdadalang tao, kakagli ka pa, aliwana ka pa namdaman. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? At makikita natin dito, ang salita ng Panginoon, ako na po sasabi kaya kayo, tutuyo. From the beginning until now, ang salita ng Panginoon ay totoo. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? And nasabi dito, no, nagkaroon po ng freedom si Adam. After God made Adam, sabi dito, He made Eve. Sino unang tao na inilagay? Si Adan. Nung makita ng Diyos na nag-iisa itong kanyang kinreate, samantalang yung creatures from the sea, from the air, from the land, kumpleto lahat ilang partner, ning special na lilikano. Alayang partner. Kaya ibinigay niya si Eva. At nung ibinigay niya si Eve, ang sabi dito, same, sinabi din ng Diyos kay Eve, kung ano yung sinabi niya kay Adam, yung mga boundaries, yung mga information, alam din niya ito. Amen po ba? Now, ang sabi dito, no? He made Eve, he was also expected to live with the same boundaries as Adam. So together, sila ay nagsama as a team. Sila ay nagsama bilang mag-partner, sila ay nagsama as a team. Bakit kaya as a team? Lahat ng desisyon ng lalaki, lahat ng desisyon ng babae, kailangan ay iisa. Even nung nagkasala sila, teamwork la pa rin. Team la pa rin. Ako ayaw po. Together as one. Ang pagkakaiba lang nito, may pa-encourage siya. Ing lalaki, king babae. Hello po, mga asawang babae. Iya po papalitan, ing role you. Ing role na ning lalaki, kukuhanan. Yan po. Amen po. Sabi, the role of the father, actually, he is the king. Iyang hari na ning household. Ay, aliway, nino po yung hari na ning pamibale-bale? Impong lalaki niya po.
Pero nino po yung matapang? Ako ayaw po. Diyan po ng asawa, hanapin Pastor Jing sa RRF nung nag-meeting kami. Kasi yung mga RRF ko, sabi niya, pag tinanong ko yan, nakatingin lang sila sa akin. Ay man po, mga kababaihan. Yan po. Ay po kukuha na ng obra na ng lalaki. Ing obra na ng lalaki, hari nining tahanan. Kaya nga tinawag siyang haligi. Ay po gagawang amo ne. Amo ng mamipi. Amo ng magluto. Ako ay po. Obra na pa po ng lalaki, protektahan yung pamilya na. Protektahan, luguran, ano pa, mahalin ang asawang babae. Ang trabaho naman ng asawang babae, intercessor ko. Pag helpless, ibig sabihin, pag-intercede me, ing asawa mo. You need to honor and submit to your husband. Magpasakop ka. Lahat, may lilar yung babae, ako ata magpasakop. Ne? Sabi, wife, submit to your husband. Husband, love your wife. Sige nga, wakan mo yung kamay ng asawa mo ngayon. Hala, nawawala yung asawa niya. Amen po ba? Akakuha tayo po. Sabi dito, no? Adam and Eve, even though ating boundaries, may information, but alam niyo, sinabi ni Lord, they live together as a team. Amen? Hanggang sa pagkakasala, team pa rin sila. Totoo naman, di ba? Amen po. Nakukuha po ba natin? So, Adam's freedom was immense. Ang sabi dito, Adam and Eve now live within these boundaries. Amen. Si Adam po at Eve, sila po ay nabuhay doon sa boundaries na iniligay ng Diyos. But, yung boundaries na po yun, nawala po nung sila ay nag-disobey. Amen po ba? Number 3. Number 4. Number 4 na ba ako? Number 3. Okay. Number 4. God established boundaries as a way to teach us to trust Him. Ang sabi dito, God established boundaries to protect us. Amen po? And ang sabi dito, and if we trust Him and obey Him, the boundaries He has set for us will give us the greater freedom, not less. Amen po ba? So iniligay po ng Diyos ang hangganan, no, kasama sa kanyang dinisign sa bawat isa sa atin to protect us. Amen po ba? Sabi ng Bible, not to harm us. Sabi dito. At doon sa ating pagtitiwala sa Kanya at pagsunod, ang sabi dito, ang bawat hangganan, ang sabi dito, na iniligay ng Diyos o isinet ng Diyos, ang sabi dito, ay nagbibigay sa atin ng pinakamainam na kalayaan. Amen po ba? Lahat ng freedom ay ibinigay niya sa atin. We will choose. Tayo pa rin ang pipili. Kahit sinasabi ng salita ng Panginoon na ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin at ito yung mga bagay na dapat mong gawin. Kapatid, choice mo pa rin yan. Ikaw pa rin ang masusunod doon. Dahil ikaw nga, no, ang inilagay ni Lord dito para piliin yung mga bagay-bagay na ikasasama natin o ikabubuti natin. Ikakasama natin, ipagpapatuloy pa rin ba natin yung mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Panginoon? O, sabi dito, o tayo
mismo, pipiliin pa rin natin yung tama sa harapan ng Panginoon. Kahit si Lord Jesus pa ang bumaba dito, if you choose the right thing, kapatid, or if you choose the wrong thing, it's up to you. Amen po ba? Every boundaries na pipiliin natin, there's a consequences. If you choose the wrong way, kapatid, there's a consequences for that. Hindi man personal sa'yo. Hindi man personal sa'yo. But most of the time, alam mo yon na itaming ginawa pero yung masakit, pelalo rin pamilya, apektado. Diba? Kasi yung sinasabi ng Bible Amen. Yung mga consequences, ngayon hindi pa natin nakikita yan. Pero pag in-evaluate mo yung buhay mo, makikita mo dyan. No, kaya nga sinasabi dito, we choose the right thing. Pipiliin mo ba rin ba yung mabuti, yung kalooban ng Panginoon o yung hindi kalooban ng Panginoon? You choose the two. The two ways, right or wrong. Sabi ng Panginoon, pag tama, tama. Sabi ni Lord, pag mali, mali. No question, wala nang dagdag doon. Kasi Lord, pache usto. Pache mali. Now, ikaw pa rin ang pipili nito. If you want to live, according do sa plano ng Panginoon sa atin, pipiliin na rin natin. Ano yung pipiliin natin? The right thing. Amen? Yung mabuti. Para sa atin. Actually, hindi para sa Lord para sa atin. Why? Kasi gusto ng Panginoon. Ano yung maganda? Because of the grace of God. Tingnan mo dahil sa biyaya ng Panginoon, lahat ng kasalanan, even Adam and Eve, nagkaroon ng kapatawaran. Amen po ba? But ang sinasabi ngayon ni Lord, yung mga bagay-bagay na hindi dapat at yung mga bagay-bagay na dapat sa harapan ng Panginoon, kailangan natin i-correct. Ang tanong ko po, sino po dito yung gustong mabuhay ng may kalayaan? Kalayaan sa financial, kalayaan sa kagalingan, kalayaan sa emotional, kalayaan sa physical. Kapatid, ikaw ang pipili niyan. If gusto mong gumanda ang buhay mo, buhay ng mga anak mo, buhay ng pamilya mo, kapatid, ikaw ang pipili niyan. Sa ikabubuti ba nila o sa ikapapahamak natin? Amen po ba? Sabi dito, we do not even have to understand. Di natin mauunawaan bakit nag-set ng mga boundaries si Lord sa Garden of Eden. Di man natin maunawaan o nauunawaan ba natin bakit inilagay ni Lord yung hangganan ng tao doon sa mga bagay-bagay na dapat niyang i-enjoy? No? Ito ay reminder, hindi para pahirapan tayo. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, we do not even have to understand of all God's reason for setting boundaries to obey. In Galatians chapter 5:13, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Amen. Rather, serve one another humbly in love. 1 Timothy chapter 4:12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, and in faith. Meron pa po sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12. I have the right to do anything. Hallelujah. But not everything is beneficial. I have the right to do anything. Sabi dito, but I will not be mastered by anything. Amen po ba? Amen po ba? No? God boundaries are for our benefit. God set boundaries to remind us that we don't make the rules. God make the rules. Amen po ba? Inilagay ang boundaries para hindi tayo ang gumawa ng sarili nating batas.
Inilagay ng Lord Jesus ang boundaries, dahil itong boundaries na to, sa Kanya nagmula. Amen po ba? And, ang sabi dito, we are supposed abide by them. Kailangan nating sundin. No, ang sabi dito, yet they are for our benefit. Lahat ng pagtutuwid, lahat ng pagkokorek, lahat ng mga bagay na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, hindi para pasakitan ka o pahirapan ka, ginagawa ng Lord yung mga bagay-bagay na yan in our own benefit. Sabi dito, beneficial sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Ang sabi dito, conclusion, God has set boundaries for us, not to limit us, but for us to have abundant life. God sees and knows that you are not living with His boundaries. Alam ng Diyos, kapatid. God knows everything. Wala tayong pwedeng ilihim sa Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, iniisip pa lang natin, alam na ni Lord. Sa isipan natin, sa puso natin, lahat alam ni Lord. Amen? Sabi dito, God sees and knows that you are not living with His boundaries. Si Lord ang nakakaalam niyan. God only wants you the freedom to increase and your life to be blessed. Wala nang iba. Allow God and the grace of God to cover you before the damage worsens and Satan has his ways with your life. Gusto ko itong huli. Inaalaw po ba natin na makialam si Lord sa buhay natin? Kung inaalaw natin si Lord sa mga buhay natin, yung mga bagay at hindi dapat, hindi po iwasan, na po, kailangan po nating isuko sa Panginoon. Hindi po natin pwedeng, kung hindi natin kaya, just ask the Lord. Amen? Sabi dito, i-allow mo ang Panginoon and the grace of God, ang biyaya ng Diyos, ang siyang poprotekta o magko-cover doon sa naisin ng kaaway para sirain yung buhay mo. You will enjoy now. After Adam and Eve na experience. Kasi bakit nila kinain doon? Merong small voice. Pag kinain mo yan, para kang magiging katulad ka ng Diyos. They allow that. They allow Satan to corrupt their mind because of that information. Kinorap ng dyablo yung kaisipan nila nung sinabi ng dyablo sa kanila, pag kinain mo yan, para kang magiging katulad ng Diyos. Sabi ng Bible, ng mga Bible scholar, Satan corrupt the mind of Adam and Eve, even as today. Sa panahon natin ngayon, amen, still kinokorrupt ng dyablo yung mga kaisipan natin. Kaya nga, di ba, saan nagsisimula ang kaaway sa ating mga kaisipan? Kaya ang mensahe ng kaharian, we need to change the way we think. Amen. Yung pagbabago ng isipan, unless na hindi mababago yung isipan natin, patuloy iko-corrupt, patuloy maglalagay ng damage ang si Satanas sa ating mga kaisipan. At isang araw, makikita na lang natin yung ating mga sarili, tayo ay talunan. Amen? At nakikita natin, ang nag-e-enjoy na, ang nag-e-establish na sa mga buhay natin, ay yung kaaway. Why? Because sinayaan natin si Satanas na i-corrupt ang ating mga kaisipan. Kaya ang sabi dito, allow God. Allow God and the grace of God to cover you before the damage. Huwag mong hayaan na meron munang madamage bago natin ma-realize
yung mga bagay-bagay na hindi dapat at dapat sa harapan ng Panginoon. Huwag nating hayaan, amen, si Satanas humawak ng buhay natin. Allow God. Sabihin natin, I allow God. Amen. And the grace of God to cover me. Amen. To transform me. Amen. To live my life according dun sa purpose ng Panginoon. Not the life in my own life, kundi yung life na gusto ng Panginoon sa buhay ko. And sabi ng Lord, anong pangako ng Panginoon? If you obey, and sabi ni Lord, be blessed. May enjoy mo. May explore mo lahat ng mga binibigay ni Lord sa buhay natin. Kapag may pagpapala, alam mo na yon ang galing sa Panginoon. Di ba na-enjoy mo? Alam mo yan, ang sarap yung kasi yung may blessing ka at alam mo yung blessing na yon ang galing sa Panginoon. Amen. Because you do the right thing every day ng buhay natin. Amen. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord. Can we worship the Lord? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name. We glorify your name, O God. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. We worship your name, O God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Bago po natin ipapanalangin lahat po ng ating mga birthday celebrant for the month of January. Amen. Sino po yung mayroong natutuhan sa oras na to? Thank you, Lord. Sige po, sambahin natin ang Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord. We bless your name, O God. We worship your name, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Sige po. Sambahin po natin minsan pa ang Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. We honor you, O God. Thank you, Lord. Oh, we bless your name. God, katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Ang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa buhay ko'y lagi mong Narito ang kanyang biyaya. narito dahil sa biyaya mo, Habang buhay. habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay Sa'yo malakas ko'y na tinig. tanging ikaw, O Diyos. Higit pa. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan
itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo Ang karangalan. karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon Jesus! at magpakailanman. Ayaw palakas natin eh. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Yes, Sa Lord. awit, Salamat, itataas Panginoon. ang aking piling. Sama-sama namin itatanghal ang Itatanghal sa aking buhay ko. Itatanghal ang pangalan mo. Hallelujah. Higit pa sa Yes, Lord. kalangitan, ang Salamat, iyong Panginoon. kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Yes, oh God. We bless your name, oh God. We worship your name. Hallelujah. Ipag-pray yung ating mga
celebrant po natin, pwede po tayong pumunta dito sa harapan. Sige po. Lahat po ng may birthday po ng month of January. Sige po, ako po Marina. Yan. Anniversary, no? Wedding anniversary po kung meron. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po. I-lay hands po natin yung mga kamay ng mga kapatid natin sa oras na to, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy namin pinupuri, pinapasalamatan po, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak sa oras na to. Salamat po, Panginoon, sa mga kaarawan, Panginoon, Lord, ng iyong mga anak sa oras na to, Lord. Patunay lamang, Panginoon, Lord, patuloy nilang ine-enjoy, Panginoon, the life with you, O God. I declare your provision, Lord, healing upon healing, Lord, blessing upon blessing, and your favor be moved in their life, O God, in the name of Jesus, Lord. I declare right now, God, i-enjoy po nila, Panginoon, ang kanilang buhay na kasama ka, Panginoon. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po. Lahat po tayo ay manalangin. Thank you, Jesus. Lahat po ng mga kamay, taas po natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Abba, Father, we thank you, Lord, for this day. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa buhay. Lord God, nakasama ka. Salamat po, Panginoon, Lord, the blessing and the boundaries, the information, Panginoon, na patuloy na nire-remind mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, because of all things, Lord God, lahat ng mga bagay na to, Panginoon, ay nagagawa namin